Hindi ako nakakaramdam ng anuman habang pinagmamasdan ng ama kong nakahimlay sa puting kabaong. Gusto kong may maramdaman, ngunit wala. Kuyom ang mga kamao ko sa lubong ang kilay. Pinipilit ko talaga. Wala. Isang mabining paghaplos sa aking balikat ang umagaw sa konsentrasyon ko sa pagdama ng kung ano. Si Bunso. Inakbay ko ang isang braso sa kanya bago muli kaming tumunghay sa puting kabaong. Ramdam kong maging siya ay ganun din ang nadarama. Pinipilit naming makaramdam ng isang damdaming nauukol sa sandaling ito. Patawarin niyo na siya. Wika ni ina. Nakinalingon namin ni Bunso. Ano pa ba dapat? Malamang, patay na siya eh. Ganun naman talaga, diba? Kapag patay na, papatawarin. Kahit hindi taos sa puso, kahit labas sa ilong. Kailangan, patay na kasi. Ibalato na lang. Gusto kong umismid. Putang ina. Anong oras ba yan, JS na yan? Tanong ni ama isang hapon habang nakaupo sa munting hapag. Naroon nakadulog si ina. May kanya-kanyang kape na iniinom ang dalawa. Hawak niya ang papel na humihingi ng permiso upang makadalo ako sa isang gaganaping JS prom. Excited ako. Junior prom namin. Unang beses kong dadalo sa isang pagtitipon o kasiyahan na kung saan ay mag-aayos ako. Magsusuot ng bestidong magara. Tulad ng mga nababasa ko sa ilang pocketbooks at magazine na malimit naming hinihiram ng mga barkada ko. Hindi ako marunong sumayaw, ngunit tuwing nakakapanood ako ng mga pista na may padisko, ay nag-oobserba ako. Alam ko naman ang ilang indak na napapanahon. Isa pa, alternate naman ng tugtog madalas. Isang mabilis at isang mabagal. Sa mabagal ako nananabik, sapagkat ito ang unang beses kong mararanasang isayaw ng isang lalaki. Unang magdadao pang mga palad, magdidikit ang mga katawan. At unang beses kong mararanasan ang makasalubong ng mga mata na ilang pulgada na lang ang layo sa aking muka. Hindi ba't napakaromantiko? Isa pa, malaking bahagi niyon ay ang dahilang ng pinamigay ng aming guro ang imbitasyon ay sinadya pa ako sa aking upuan ng aking hinahangaang kaklase, si Robbie. Ang sabi niya, habang pinagmamasdan ako raw ang una niyang sayaw. Tipid akong ngumiti, tinatago ang kilig na nadarama. Mangako raw ako na hindi aangat ang aking puwitan sa bangko sa unang tugtog na papailan lang kung hindi siya lalapit at kukuha ng aking permiso. Tumawa ako. Kunwari ay nakulitan at sinabing, oo, sige na nga. 4:00 ang tapos. Nakalagay naman riyan, hindi ba? Wika ni ina na nagpabalik sa isip ko. Hawak ni ama ang imbitasyon ngunit hindi man lang binabasa na maayos. Nasa papel na ang lahat ng detalye, maging ang 60 pisong kabayaran sa gabing iyon para sa pagkain at juice na kasama. Mahal naman ang JS na yan. Mahinang wika ni ama. Halatang hindi papayag. Tinoon ko ang nagmamakaawang mata kay ina. Babali ako kay Incheck. Hamon at dalaga na ang panganay natin. Kasama talaga iyan sa pag-aaral. Wika na ina na kinabilog ng aking mga mata. Tumingin ka na ba sa bayan ng mga bestidong rental? Tanong ni ina pa. Saglit ako natahimik. 50 pesos ang bayad pag-uupa ng damit, hindi pa kasama ang sandalyas. Maigi at may isa akong matalik na kaibigan na inunahan ako. Maaari daw kaming mamili ng mga damit na dadalhin ng kanyang ina bukas galing sa Maynila. May rentahan kasi roon ng tiyahin niya na ipangako na magdadala ng 4 na gowns na maaaring pagpilian. Ang hindi raw mapipili at matitira ay maaari naming hiramin ng isa ko pang kaklase na problemado rin sa susuotin. Yun agad ang pinaliwanag ko sa mga magulang ko
Nakita kong bahagyang umaliwalas ang mukha ni ina. Alam ko naman ang sitwasyon namin, ngunit ito ang unang okasyon na dadaluhan ko at naiintindihan ako ni ina kahit paano. Bahala kayo mag-ina. Pagtatapos ni ama, nakinangiti ko. Kumindat sa akin si ina. Magaan ang loob na tumungo ako sa bangkerahan. Kumuha ng tubig na maiinom. Sa bintana, nakita ko pa si Bunso na naglalaro kasama ang ilang kaedad niya ng taguan. Hindi ko alam kung posible ba ang umaapaw na saya, ngunit pakiramdam ko lahat iyon ay nangyayari ngayon. Hindi pa ako naaayusan ng ganito. Isang kaibigan ni ina ang pinakiusapan niyang maglagay ng kolorete sa akin. Kinulot ang buhok ko, bahagyang alon-alon ang kinalabasan. Sabi ni Piding, ang bakla na nag-ayos sa akin, maganda na daw ako at hindi na kailangan ng makakapal na pahid at kulay. Manipis na pulbo lang na bahagya niyang binasa ang espongha, ang unang nilagay sa mukha ko. Bahagyang ginuhitan ng kilay ko. Sabi niya, makapal na at nasa tamang hugis, kaya konting ayos na lang. May inilagay din siyang kung ano sa pilik mata ko, at ang huli, ang lipstick na bahagyang maputlang rosas, ang kanyang inapply. Nang tuluyan akong maayusan ay nakita ko si ina at si ama na nakatingin sa akin. Suot ko na ang pulang payak na bestido na moderno ang tabas. Bahagyang hakab sa aking katawan. Walang manggas at bahagyang may lalim ang uka sa bandang likod. Ngunit disente pa naman daw. May kapares itong shawl o balabal na tila kulambo. May taas ng konti ang sandalyas na itim na aking nahiram. Isang pares ng may kalakihang hikaw na animo ba ay diamante at makinang ang pinahiram sa akin ni Kuya Piding. Yun lang daw ang gawin kong alahas upang hindi raw masyadong magarbo. Simple lang daw ngunit elegante. Maging ako ay hindi ko makilala ang aking sarili nang ako ay humarap na sa salamin. Ang sabi ni ina, may hawig daw ako kay Gretchen Barreto nung kabataan niya. Morena lang. Kahit lubos-lubos ang pagkasabik na aking nadarama ng mga sandaling iyon, hindi nakaligtas sa aking paningin ang biglang pag-asiwa at pagkunot ng noo ni Kuya Piding na nakatingin kay ama, na kasalukuyang nakaupo sa hapag at umiinom ng kape. Nakamasid lang. Si ina naman ay nagmamadaling pumasok sa loob ng kwarto namin. Kinuha ang Kodak. Kaya hindi nito napansin ang saglit na pagkunot at isiwang pagtuon ng pansin ng aming bisita kay ama. Na tila ba may naririnig siyang hindi ka nais-nais at hindi maganda. Bigla ko naalala ang sinabi ni ina dati. Ang sabi niya, marunong daw bumasa ng tao si Piding, kaya alam nito ang ilang gawi at asal ng mga nakakasalamuha, kaya pili lang ang kinakaibigan nito. Dahil hindi ko naman halos naiintindihan ang sitwasyon, nagkibit balikat na lang ako. Mas marami akong iniisip sa mga sandaling iyon. Hindi ako pinakawalan ni Robbie. Magdamag niya akong sinayaw at naging manhid sa ilang kaklasikong panayang kalabit sa kanya upang ako ay masolo kahit ilang minuto lang sa dance floor. Ngunit panay lang ang tanggi niya. Gusto ko yon. Sa kanyang balikat lamang ako nakahilig magdamag at wala na akong mahihiling pa. Isang napakagandang panaginip. Ceres! Napalingon ako sa tumawag ng aking pangalan. Tinigil ang paglalakad sa maalikabok na kalsada at hinintay si Kuya Piding, ang isa sa mga kaibigan ni Mama na siyang nag-ayos sa akin ng JS Prom. May tipid ng ngiti habang papalapit. Bitbit nito ang may kalakihang kaldero na nakapaloob sa malaking basket upang mahawakan niya na maayos. Naglalaman ito ng meriendang tinitinda niya. Si Kuya Piding kasi ay naglalako ng ginataang bilo-bilo at ilang minindal tuwing hapon. Isa sa mga racket niya, bukod sa pagmamanicure, pagkaayos ng muka at buhok.
Mula sa bayong na nakasukbit naman sa isa nitong braso, nilabas nito ang nakasupot na ginataang bilo-bilo. Inabot sa akin. Naku, wala po akong pera rito Kuya Piding eh. Singilin niyo na lang po si nanay. Sabi ko na kinuha ang nakasupot na pagkain. Mainit-init pa. Tama-tama, tsak na nasa bahay na si Stella. Galing eskwela. May meriendahin namin to pagdating ko. Sige lang. Ako na magsasabi sa nanay mo. Anito, nasaglit noon ang mata sa lupa na para bang nag-atubili sa kung ano. May ipapasabi pa po ba kayo kay nanay Kuya Piding? Tanong ko, saka lang siya nagtaas ng paningin. Kunot ang noon nito, lumikot saglit ang mga mata, tapos ay nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Ceres, mag-ingat ka. Dalaga ka na eh. Lalo sa bahay niyo. Anito na agad kinakunot ng aking noo. Pasensya ka na. Ayokong takutin ka, pero hindi ako makatulog ng maayos hanggat hindi ko nasasabi sa'yo to. Mag-ingat ka sa ama mo. At agad mong ipaalam sa nanay mo kapag may kakatwa siyang ginawa o gagawin. Kapag hindi ka komportable, lumaban ka. Anito, sabay biglang talikod. Naiwan akong natitigilan. Hindi ako tanga para hindi makuha ang nais niya ipahiwatig. Paani mula nung nag-JS prom ako, nag-iba na ang tingin sa akin ni Ama. Isa sa mga bumabagabag sa akin ngayon. Nanariwa ang pangyayari na naganap kailan lang. Hindi pa umuwi si Ina nun. Nauna si Ama. Gumagawa ako ng taktang aralin na lumapit siya. Tinapik ako sa balikat at tinanong kung kumain na kami. Hinanap si Stella. Sinabi kong nasa labas, naglalaro. Mabilis lang yung nangyari. Hindi ko namalayan. Lumapit ang mukha niya sa akin. Hinalikan ako sa labi. Tila ako natuod. Parang gustong umahon ng kinain kong merienda nung hapong yun. Nilukot yung mukha ko at hindi makapaniwalang tumitig kay Ama. Nilalambing ka lang. Aniya na tumalikod na parang wala lang yung ginawa niya sa akin. Sa kanya marahil oo. Sa akin, putang ina, masuka-suka ako. Tumakbo ako sa lababo at marahas na kinaskas ng kamay na may sabon ng bibig. Hindi ko napigilan na suka ko, ngunit wala namang mailabas. Amoy na amoy kong sigarilyo, ang lansa ng kung anong maantang kinain niya na tila ba kumapit sa nguso ko. Nakakatiri, putang ina! Kung hindi pa ako nakaramdam ng hapde, hindi ko titigilan. Ilang beses akong nagmumog, nag-toothbrush na ako. Tang ina, sukang-suka pa rin ako. Nalingunan ko siyang nakatayo sa likod ko, nakangisi. Ang arte-arte ko raw, kung hindi pa niya alam baka raw nagpapahalik na ako sa nobyo ko. Yung kasayo ko raw nung JS prom. Tila nanunukso pa nitong sabi. Hindi na ako nagulat dahil malapit lang yung lugar namin sa pinangyarihan ng pagtitipon. Marahil nakita niya, sumilip siya sandali. Nakuryoso. Lalo ako nakaramdam ng tila pag-ahon ng kung ano sa sikmura ko. Paano hindi naman niya iyon ginagawa dati sa akin? May pagka-istrikto si Ama. Takot kami sa kanya. Ngunit unti-unti tila nagbabago siya sa pagdaan ng mga panahon. Kisabay ng pagbagsak ng kanyang katawan, paglaki ng tiyan, paglagas ng ilang ngipin. Dalaga na ho ako. Huwag niyo na ho akong halikan ng ganun. Sabi ko sa nagkakaril na tinig. Ganon? Loka ka ha? Tila nakakalokong sabi pa niya bago tuluyan tumalikod. Hindi ko alam kung bakit, ngunit tila nanayo ang ilang balahibo sa bato ko at mga braso sa kasual niyang pagkakasabi. Inulit pa niya yon. Nang halik pa siya muli na natutunan kong palagan. Tuwing magkakasalubong kami sa bahay, alertong-alerto ako. May isa pang pagkakataon na pinipilit niyang kumandong ako sa kanya na pilit kong iniiwasan. Minsan, kandong niya si Stella at niyayakap. Dumaan ako. Nagparinig siya na, "Ikaw na lang. Sa'yo na lang ako magpapalambing. Maarte na kasi ang ate mo. Dalaga na raw siya." Anito,
Bago pinupog ng halik at niyakap-yakap si Stella, ang kapatid kong walang muwang, napahagikik. Stella, may candy sa bag ko, kunin mo ngayon. O ibibigay ko yun sa mga kalaro mo. Utos ko na mabilis na kinilundag ng bunso ko mula sa kandungan ni ama. Nang pumasok sa loob ng silid si Stella, saka ko lang hinayaang bumaka sa mukha ko ang tunay kong nararamdaman. Tinignan ko siya ng nanguuri. Napapangiwi ako sa mga salitang gusto ko sanang sabihin sa kanya ngunit hindi ko maisatinig. Siguro dahil ama ko pa rin siya. Siguro dahil natatakot akong hindi paniwalaan ni ina. Siguro natatakot ako para kay Stella. Hindi ko alam ngunit kung maaari lamang siyang tumimbuwang sa titig ko, marahil nga bumagsak na siya. Timpla mo akong kape. Utos ni ama na iniiwasan ng mga mata ko. Sumunod ako. Nang ibaba ko ang puswelo sa lamesa, saglit ko siyang pinagmasdan habang siya naman nagkukunwaring may sinisipat sa mga gamit niyang nakakalat sa lamesa. Natagpuan ko ang dila. Hindi na ako nag-atubiling balaan siya. Huwag niyo hong papakialaman ang kapatid ko kung ayaw niyong tuluyang maubos ang natitira kong pasensya sa inyo. Hindi ko na hinintay na sumagot siya. Mabilis akong tumalikod at pumasok sa silid namin ng aking kapatid. Tumatakbong sumalubong sa akin si Stella. Napakadungis niya. Halatang pagkatapos magbihas galing eskwela, ay nagtatakbo na kasama ang mga kaedad niyang nakakatakas pag pinapatulog ng kanilang mga magulang tuwing hapon. Si Stella hindi namin pinapatulog ng tanghali o hapon. May pasok man sa eskwelahan o wala. Paano'y mailap ang tulog niya sa magdamag kapag nakakatulog siya ng hapon? Ako ang napupuyat dahil panay ang biling niya mula sa itaas ng double deck namin. Kumakaluskos ang kulambo sa banig. Ako pa naman, mababaw ko matulog. Konting ingay lang nagigising ako. Kumain ka na? Tanong ko sa kanya. Hindi pa, hinihintay kita. Aniya na kinailing ko. Nagiiwan naman ng ulam at kanin sa lamesa si ina. Huwag ka magpalipas ng gutom. O hintayin ako, ano ka ba? Malambing kong kastigo bago hinawakan ng kanyang kamay. Sabay kaming tumungo sa bahay. Marami-rami rin ang binigay na merienda ni Pedeng. Yun ang kinain namin dalawa. Dahil malalaki ang tipak ng kamote at bilo-bilo, maging ang saging, idagdag pang malinamnam ang pagkakagata at manamis-namis sa maliliit na sago. Nabusog kami. Matapos kong mag-urong ay nakaramdam ako ng antok. Sumilip ako sa orasang pandingding. 3:00 ng hapon. Paano'y mas maaga akong nagising kanina? Maaga akong pumunta sa eskwelahan dahil sinadya ko ang isang libro sa isang library para sa isang research namin sa isang subject. Kaya ako inaantok ngayon. Naghahanda na lumabas si Stella na binilinan kong wag lalayo upang kung tatawagin ko ay agad niya maririnig. Sinabi kong matutulog ako na kinatango niya lang bago lumabas na ng bahay. Madilim na nang naalimpungatan ako. Walang nagbukas ng ilaw. Malamang wala pa si ina at si ama. Nang bumangon ako, may nabangga akong katawan. Hubad at amoy alak. Tila ako ginapangan ng kilabot sa katawan. Tinawag ko si Stella. Hindi ko alam ngunit pangalan niya ang unang nanula sa labi ko. Ang katawang nabangga ako, nagmamadaling lumabas ng kwarto. Narinig ko pa ang pagsara ng pinto. Nagmamadali akong tumayo at hinagilap ang switch ng ilaw. Bumaha ang liwanag sa buong paligid, tapos ay patakbo kong tinungo ang switch ng munti naming sala. Tinawag ko si Stella. Paulit-ulit. Sumagot naman siya galing ang tinig sa silid namin. Nanakbo ko pabalik. Sa itaas ng double deck naroon siya. Pupungas-pungas. Bagong gising din. Bagay ako nakalma. Ngunit yung kaba ng dibdib ko hindi nawala. Sino yung demonyong yon? Tumungo ako sa kusina kumuha ng kutsilyo. Balak na sana lumabas ng bahay. Baka maabutan ko yung demonyo. Ngunit naagaw ng pansin ko ang maputik na bakas ng paa sa pulang sahig. Paroon at parito. Palabas ng bahay. Papasok ng silid namin ni Stella
At ang huli, papasok sa silid nila ama. Napalunok ako. Akmang palakad na ako nang maulingan ko sa tarangkahan si ina. Papasok. Hindi ko alam kung bakit hindi ako nakasagot nang tawagin niya ako. Hindi ko rin alam kung bakit hindi ko siya binalaan na may demonyo na tumungo sa silid nila. "Oh, anong gagawin mo dyan sa kutsilyo?" Tanong niya sa akin. Nakinailing ko lang ng sunod-sunod. "Na paano ka?" Aniya, nakinatungo ko na lang. Naulingan ko siyang naglakad patungo sa kanilang silid. Ano ba naman? Lasing ka na naman. At nagputik ka pa sa sahig. Mahinang reklamo niya. Nakinadurog ng puso ko. Hindi pala sa hindi ko alam. Kung hindi ko alam kung paano ko magre-react sa realisasyon na si ama ang demonyo. Nabitawan ko sa lababo ang kutsilyong hawak na lumabas naman si ina. Nakapagpalit na ng damit. Binati ako na kung kumain na ba daw kami. Umiling lang ako. Ano ba namang nangyayari sa'yo? Bakit parang namumutla ka? Napapano ka ba? Tanong niya na kinalun ako. Muli akong napailing. Sabay kaming napalingon nang tawagin kami ni Stella. Pupungas-pungas pa ang bata. Yumakap sa bewang ni ina. Pinili kong hindi na magsalita habang pinapanood si ina na inaabot ang bimpo at ang takore. Kumuha rin ng plangganita. Pagyayamanin ng demonyo. Hindi na marahil ito alam ng nanay mo. Pero kasi sumasama yung tatay mo kala Ricardo tsaka kala Berting, mga durugista yun. Kita mo naman, bumagsak ang katawan ng tatay mo. Paano? Dinadama ang tama. Nagpapakagutom. Kapag gutom ka pa naman, lahat ng demonyo bubulong sa'yo. Tapos, sasabayan mo pa ng paghitid ng basura. Ani Piding isang araw nang sabay kaming naglalakad pa uwi. Napayuko ako. Hindi ako nagsasabi ng kaganapan ngunit tila alam niya ang lahat. Binigyan pa nga niya ako ng ballpen na kung tatanggalin ang gitnang bahagi, lalantad ang nakakubleng ice pick. Maliit lang. Kasing haba ng ballpen ngunit sapat na para makasakit. Itabi ko raw yun sa sarili ko, lalo kong nasa bahay. Ganun ba talaga ang epekto ng bawal na gamot sa isip ng tao? Hindi ka makakapag-isip ng tama. Hindi na mangingilala ng mga kamag-anak. Ng mga anak niya. Bulong kong sabi kay Piding na kinabuntong hininga naman niya. May ilang gumagamit na hindi naman ganyan, pero maraming grabe ang epekto sa kanila, lalo na yung mga lulong. Yung kapitbahay ko nga na si Mimong, sa kagustuhang makahitit ulit ng basura kahit wala na silang gamit. Paano pinagbibenta? Akalain mo ba naman yung gasol ng kapitbahay ninakaw at binenta sa 100? Ayaw nahuli siya, pinapulis. Nakakulong siya ngayon. Ang piyansa niya, 5 kyaw. Kung hindi ka ba naman isa't kalahating tungaw at gago, paanong hindi ka nakakapag-isip? Ang mahalaga sa kanila kasi yung matighaw yung kung anong nararamdaman nila sa sarili. Parang mga aswang kasi yan. Kapag gutom na islang makakain, manalasa, hindi na nag-iisip. Sistemang bahala na. Kakaloka! Mahabang kwento ni Piding. Sinabi ba yan sa'yo o nalaman mo lang sa mga tao? Tanong ko, may pagkachismosa din kasi si Piding eh. Kahit na may katandaan to kaysa sa akin, ayaw niyang pinupupo siya o tinuturing raw na matanda. Para raw kasi sa kanya magkaedad lang kami. Hindi. Narinig ko mismo sa isip nila. Walang anumang sabi niya na kinalinga ako sa kanya. Oo, Ceres. May kakayahan akong makabasa ng isip. Nababasa ko ang isip mo. Lahat na nakapaligid sa akin. Aniya na kinataas ko ng isang kilay. Lasing ata si Piding. Naisip ko. Gaga, hindi ako lasing. Aniya na kinangang ako. Hindi. Baka charot lang talaga ako ng baklang to. Muli ay naisip ko. Napahila mo si Piding sa muka. Ayoko na sanang sabihin to dahil gusto kong ibaon na lang sa limot ang pangyayaring ito pero para maniwala kang hindi kita charot. Sorry ha.
Pero ang tatay mo talaga ang nabangga mong hubad sa kwarto nung nakaraan. Ani ang nagbaba ng mata sa lupa. Pinanlamikan ako ng katawan. Wala akong pinagsabihan nun. Kahit sino. Alam mo, Ceres, hindi ko masabi kung sumpa ba ito o biyaya. Ang hirap kasi na may ganitong kakayahan. Imaginein mo, naririnig mo ang lahat ng kasinungalingan, nalalaman mo ang lahat ng backstory sa bawat kwentong ini-edit ng mga taong kausap mo. Lahat ng masasama at mabubuti nilang iniisip, parang sinasabi nila sa harap ko na walang pakundangan, nakakaloka. Kaya nga rin hindi ako maloko-loko ng mga boylets eh. Well, ano pa bang aasahan, di ba? Pag badinger si, matik talagang peperahan ka ng mga hombre. Pero may mga reels and reels naman sa pag-ibig akong nasasaksihan. Pero konti lang talaga, sindalang ng patak ng ulan sa tag-araw. Muling mahaba niyang paglalahad na kinalunok ko. Kung ganon, kailan niya pa yun nalaman na may demonyo sa utak ng aking ama? Naisip ko muli. Nung inaayusan kita, nababasa ko ang mga isipin ng iyong ama na kakasuka, sabi ko sa'yo. Pero hindi mo na kailangan pang malaman. Marinig sa labi ko, baka parehas lang tayo magdududuwal ng walang humpay. Isa pa, may kailangan ka malaman. Ani yan na hindi ko na alam kung paano ka sasagutin o tutugunan. Hinayaan ko na lang siyang magsalita. Kasalukuyang kaming nakaupo sa pinasadyang bangko sa ilalim ng punong sampalok. May kainitan na ang panahon dahil magbabakasyon na. Nasulyapan ko ang sapatos at medyas na bahagyang kinakapitan ng alikabok ng lupang kinatutungtungan namin. Ilang tao ang dumaraan maya't maya. Tinatanong si Piding kung may tinda pa siya, na sinasagot naman niya ng wala. Mabilis maubos ang kanyang tinda. Masarap din kasi siyang magluto. Napalinga ako sa paligid na napapaligiran ng mga puno malayo sa mga bahay na malapit sa amin. Kaya malaya kaming mag-usap ng mga sensitibong bagay. Umabot siya ng sangang nalaglag mula sa puno at sinulat-sulat sa lupa. Tila tinatansya kung paano niya ilalahat sa akin na naisabihin. Hinayaan ko lang siya. Ilang sandali pa, mula sa isang malalim na buntong hininga na kanyang pinakawalan, siya'y nagsalita. Kung natatandaan mo, may kapatid ang iyong ama na nawala, diba? Hindi na siya natagpuan. Nito na kinalunok ko. Hindi pa niya sinasabi, parang kinikilabutan na ako. Sa likod ng bahay niyo, kung saan naroon ang lahat ng gamit ng ama mo sa pagkakarpentero, may isang eskaparate ron kung saan naroon ang ilang gamit ng iyong tiyahin. 14 lang siya nung nawala siya, diba? Tama ako. Ang sabi ng yumaong lola at lolo mo, nakipagtanan kung kanino. Yun ang alam nila. Hindi nila alam. Andun lang yung tiyahin mo. Binaon ron ng tatay mo. Sabi niya na kinalamig ng buo kong sistema. Huwag kang magbiro ng ganyan, Piding. Babala kong sabi. Sana nga nagbibiro lang ako. Sana nga nagsisinungaling lang ako, pero kasi kung iisipin mo, wala naman akong alam sa buhay niyo, diba? Kakalipat lang namin dito 5 years ago. Ang tita mo na wala ng mga panahong hindi pa magkakilala ang mga magulang mo. Buhay pa nga ang lolo't lolo mo nun eh. Ilang years na yun, 20 years ago. Anong alam ko dun? Unless, narinig ko yun sa isip ng demonyo mong ama. Aniyan na tuluyang kinalaglag ng mga balikat ko. Mahilig magsulat-sulat ang tiyahin mo. Parang may diary siya o kung ano man kasi nakita ko mula sa alaala ng tatay mo. Binibilan niya ng mga ballpen na iba't ibang kulay lagi ang tita mo. Nagtatrabaho na kasi siya nun, diba? Eh hindi naman nakatapos ang tatay mo. Ang tiyahin mo nag-aaral siya noong mga panahong yun. Kung mapapagtagumpayan mo makalkal ang ilang personal niyang gamit na hindi kayang itapon ng iyong ama dahil para sa kanya, sentimental raw. Baka may mahanap kang ilang ebidensya para patutuhanan ang sinasabi ko sa iyo ngayon. Hindi ako nagbibiro. Lahat ng nalalaman ko, narinig ko mismo sa isip ng tatay mo. Hindi niya kinaya ang obsesyon niya sa tiyahin mo, lalo nung nahuli niyang may naghahatid na sa kanya. Nagkanobyo na. Paano? Nag-uumpisa na kasing magrebelde din ang tiyahin mo dahil nga nagagalaw na siya ng tatay mo.
Ang lolo't lola mo naman, walang alam sa nangyayari. Paano naman may kanya-kanya rin silang mga kinakaharap na problema pero hindi dahilan yun, di ba? Tapos pa, ang laging panakot ng tatay mo. Papatayin silang 3. At ayun na nga, inalipin ng takot ang tiya mo na naniwala sa pagbabanta ng tatay mo. Hindi pa gumagamit ng droga ang tatay mo nitong mga panahon na to ha. Mabilis lang nangyari ang lahat. Isang hapon, nahataw ng martilyo ng tatay mong tiya mo na kinaresulta ng kamatayan niya. Doon sa loting kinatitirikan ng bahay niyo ngayon, nagukay siya doon. Doon niya nilibing yung tiyahin mo. Imaginein mo yun, Ceres. Naririnig ko lahat yun habang inaayusan kita ng JS Pro mo. Hindi ko alam kung masusuka ba ako o ngani-ngani kong saksakin ng blower yung bibig ng tatay mo. Buti na nga lang may dugo akong artista na paglabanan ko lahat ng mga emosyong nais kumuhit sa mukha ko. Mahaba niyang sabi na kinadurog ng puso ko. Hindi ko na namalayan na nakauwi na ako ng hapong yon. Sinalubong ako ni Stella. Sabay kami kumain. Naglaro siya sa labas tulad ng nakasanayan. Wala si ama sa bahay na kinapasalamat ko dahil hindi ko alam kung paano ko siya haharapin sa mga nalaman ko kay Kuya Piding. Sinamantala ko na wala siya sa bahay. Tumungo ako sa sinasabi ni Piding na eskaparate. Kahit natatambakan ng ilang kahoy at gamit sa pagpipinta at yero ang sinasabi niyang lagayan, ay napagtagumpayan kong mahalongkat ang ilang lumang kwaderno na nakalagay sa isang pasadyang baul. Kaya pala ayaw ni amang narito kami. Akala ko lang, nag-aalala siya na baka magalaw namin o masira yung mga gamit niya. Yun pala narito, nakatago ang madilim niyang sekreto. Ilang lumang notebook at aklat ang nakita ko na matyaga kong inisa-isa. Subject notebooks ang karamihan. Mabilis kong pinagbubuklat. Kumakabog ang dibdib ko. Hanggang sa isang notebook na science ang subject ang kumuha ng aking atensyon. Paano'y ang mga simbolong nakasulat sa gitnang bahagi hindi nabibilang sa naturang asignatura. Pamilyar sa akin ang mga simbolo. Baybayin. Hindi gaanong kilala ang mga simbolong iyon sa paaralan ngunit si Mrs. Dedase, ang guro ko sa Hekasi, ang alam kong nagtuturo ng ganong estilo ng pagsusulat sa ilang piling estudyante. Isa na ako ron. Naitakip ko ang isang palad sa aking bibig nang mabasa ang pagsusumbong ng 14 anyos na tiyahin ko sa mga pahinang yon. Lahat ng sinabi ni Piding totoo. Obses ang tatay ko sa kapatid niya. Hindi kadugo ang tingin niya rito. Parausan. May iksi lamang ang mga sumbong. Ang huling entry, ang petsa, ilang araw bago siya nawala. Bago siya napatay ni ama. Naiintindihan kita. Nahati ka sa 2 panig kung sasabihin mo ba ang natuklasan mo o hindi. Bungad sa akin ni Piding habang sinasabayan naman ako na maglakad. Wala nang laman ng basket niyang dala ngunit inabot niya pa rin sa akin ng isang balot ng ginataang mais. Walang kibuko iyong tinanggap. Ano sa tingin mo dapat kong gawin? Tila nauupos na tanong ko sa kanya. Hindi nakatulong ang buntong hininga na pinakawalan na naman. Alam mo, Day, hindi ko rin alam ang ipapayo ko sa'yo. Ako, na kahit may access sa mga tinatagong chismis sa buong nayon natin, pinili kong itikom ang aking bibig dahil alam kong hindi makakabuti ang ibalandra mo ang mga maruruming labahin ng iba para lang sa sarili mong kaaliwan. Napakahirap nun. Ungot niya sa akin. Saglit ako napatingin sa merienda binigay niya. Gusto kong sabihin kay inay ngunit alam kong mahahati ang isip niya kung papaniwalaan ba niya ako o hindi. Mahal na mahal ni inay ang tatay ko Natatakot ako sa totoo lang. Parang sisirain ko kasi yung pamilya namin kung sasabihin ko sa kanya yung lahat. Tumigil si Piding sa paglalakad. Otomatikong napatigil din ako. Ang tangi ko lang maipapayo, mag-ingat ka. Kayo ng kapatid mo. Hindi ko talaga alam kung anong payo ibibigay ko sa iyo, Ceres, kasi kahit ako may iniisip din akong problema. May kahinaang sabi niya na kinakunot ko ng noo. Lumingali nga si Piding sa paligid.
bago dinikit ang balikat sa balikat ko. Naani mo ba'y may tengang makakarinig kung hindi niya ibubulong ang sasabihin? Nagtaka ko, paano'y bukod sa mga puno at matataas na damuhan at ilang kabahayan na napakalayo naman sa aming kinalalagyan, alam kong walang makakarinig sa amin dahil nasa gitna kami ng kalsadang bihira ang tricycle din na dumadaan. May dumayong nilalang sa ating lugar na hatid ay kababalaghan at gulo. Bulong niya, nilalong nagpakunot ng aking noo. Sa bayan, dun siya nakatira. Nagtitinda. Isang aswang. Ate, hindi ka nagugutom? Tanong sa akin ni Stella na kinataas ng aking paningin mula sa malukong na meriendang binigay ni Piding. Saka ko lang nakitang ubos na ang laman ng kanyang lalagyan. Alanganing sumubo ako. Pwede na ba akong maglaro sa labas, ate? Tanong pa ni Stella. Napalunok ako na mabilis bago tumingin sa labas. Napapakahil na ang paligid. May mumunting takot akong nakapasa dibdib para sa pinakamamahal kong kapatid na para bang sa isang iglap hindi naligtas ang mundo para sa kanya, lalo kung wala ako sa kanyang tabi. Lahat na lang ng senaryo tumatakbo sa isip ko. Lahat. Kung ito nga na sarili naming ama, panganib na sa aming bilang babae, paano pa kaya ang napakalawak na mundo? Bukod kay ina, si Stella lang ang sigurado ko sa sarili kong hindi ko kayang mawala sa akin. Pinakamamahal ko, higit kanino man. Walang maaaring umatraso sa kanya nang hindi mananagot sa akin. Pwede mong gamitin yung watercolor ko pero dun ka muna sa silid natin. Huwag ka na lang sigurong lumabas ngayon. Wala ka namang mga kalaro o. Hintayin na lang natin si nanay. Alok ko sa kanya na kinabilog ng kanyang mga mata. Mabilis na dinala ni Stella ang pinagkainan sa lababo bago nagtatakbo sa loob ng aming silid. Kinuha sa bag ko ang pinagkakait kong watercolor sa kanya. Pinilit kong ubusin ang merienda binigay ni Piding habang binabalikan ng mga sinabi niya kanina bago kami naghiwalay. May isang babae raw na kayang magpalit anyo mula sa pagiging matanda, dalaga at hayop ang kasalukuyang nakatira sa isa sa mga paupahang barong-barong malapit sa bukana ng bayan. Kahapon raw, narinig niya itong iniisa-isa ang mga taong dumaraan at bumibili rito ng tindang tinapa at daing. May maaliwalas raw na mukha ang matandang babae at hindi mo sukat akalaing may maitim na balakin at isipin. Isang botelya na may kaliitan ang pinakita sa akin ni Piding. Ang sabi niya naglalaman raw yun ng langis na ang karaniwang sangkap ay galing sa limponara. Bigay ng lola niya na namayapa na. Gamitin niya raw kapag may aswang sa paligid upang pagtakpan ng samyo niyang presa. Kumunot ang noo ko. Natigil na kami sa tapat ng bahay nang matapos niyang ipaliwanag sa akin ang tungkol sa dugong presa at ang kaugnay nito sa kanya at sa aswang na dayo sa aming lugar. Nag-aalala nga ako sapagkat paubos na itong langis, patay na ang lola ko at sa probinsya pa namin ng Visayas ako makakakuha sa mga tropa ng lola kong mas bata ang edad sa kanya. Baka isa sa mga araw na to lumawas ako, Ceres. Magbaong ka lagi ng asin at kalamansi Hindi ko rin masasabi. Pero aalis talaga ako dito. Aniya na kinatango-tango ko. Nalungkot ako sa sinabi niyang pag-alis, ngunit kailangan raw at hindi siya ligtas rito, lalo kung mauubos na ang langis na tanging pananggalang niya sa ilong ng isang aswang. Kahit naman kailan lang kami naging close ni Piding, hindi na rin naman iba ang tingin ko sa kanya. Bakit hindi na lang i-expose natin yung dayong aswang para umalis na siya dito? Suwestiyon ko sa kanya. Umiling si Piding na marahas. Hindi ko raw alam ang sinasabi ko. Hindi porket mag-isa lang daw ito na dumayo ay nag-iisa ito talaga at walang kamag-anak o kakilalang katulad nito ng katauhan. Paano yun? Tatanggapin na lang natin na may peligro sa buhay natin anytime? Tila nauupos kong sabi. Saglit na nahimik si Piding bago nagsalita. Isa sa mga kahinaan ng isang aswang ang kanilang pagkakakilanlan. Pansin ko, laging iisa ang life story nila at way of surviving.
ang palipat-lipat kung saan-saan kapag natuklasan na ang katauhan nila at para din makakain syempre. Tapos, laging hindi nila gagalawin ang kanilang bagong teritoryong nasumpungan. Well, hindi naman solido ang ganitong pasya nila, depende pa rin yun. May iba't ibang lahi kasi ng aswang at kakayahan seres, pero kadalasan umaalis talaga sila pag natuklasan mo na ang kanilang identity. Ang isang aswang kasi kusang nagbabago ang anyo niyan mula sa pagiging tao patungo sa kanilang tunay na anyo kapag nasa harapan nila ang taong alam ang kanilang pagkakakilanlan. Mahabang paliwanag ni Piding na kinakunot ko ng noo. Muli siyang nagpatuloy. Di ba? Pag alam mong aswang siya, natural isisigaw mo, aswang ka, aswang ka. Yun ang magtitrigger sa kanila para ma-provoke at ilantad ang tunay nilang anyo. Mas effective to kung may mga kasama ka na makakakita sa kanilang transformations. Kaya, instantly ang action nila niyan unless mas umactivate ang fight mode nila. Napatungo ako. Napakalaking tulong sa'yo ng gift mo, no? Isang buntong hininga ang sinagot ni Piding sa akin. Muling namayani ang katahimikan. Hindi na siya nagsalita pa habang nakatitig sa kawalan. Ngunit sa saglit kong pagsulyap sa kanya, malinaw na gumuhit sa kanya mukha ang kalungkutan. Na para bang pinuri ko ang kahinaan niyang pinakaayaw niya sa lahat. Kailan ba natin papanoorin yung movie ni Sheryl Cruz? Ilang araw na sa pinilakang tabing yun, no? Nakasimangot na sabi sa akin ni July. Pwede bang sa Sabado o sa Linggo, magpaalam na lang tayo. Wala kasing banda yung kapatid ko eh. Nung nagpaplano kasi tayo noon, wala pang trabaho ang tatay noon. Kaya may bantay si Stella. Baka kasi hindi ako payagan talaga ng nanay. Alam niyo naman, Sabado at Linggo lang din yung off niya. Nilangkapan ko ng ilang paglalambing ang tono. Sumimangot si Donna, ang isa sa matalik kong kaibigan. Nakahanda na nga yung ginupit kong larawan ni Romnick Sarmenta sa notebook eh, para ipapapirma sana sa kanya. Balita ko, andun daw siya ng premiere. Dapat nung tayo manonood eh. Nagkahalo ang hinayang at pagkainis na sabi naman ni Donna. Isang linggo na sa sinihan ang pinikulang gustong-gusto naming panoorin ngunit atras abante kami dahil sa akin. Hindi ko naman sa kanila pwedeng aminin na natatakot akong iwan sa pangangalaga ni amang kapatid ko. Kaya pinili kong magsinungaling kung iiwan ko si Stella kay inay, saka lang ako mapapanatag. Promise, sa Sabado, lambing ko pa na kinairap ng dalawang kaibigan ko. Ngunit alam kong naiintindihan nila ako. Isa pa, madali naman talaga silang lambingin. Iisa ang sakayang tinutungo ni Donna at July. Mula sa aming paaralan, naglalakad kami ng 1 kilometro patungo sa merkado kung saan malapit sa sakayan ng jeep. Napabor kay Donna. Sa akin naman, nilalakad ko lang mula merkado patungo sa amin, kalahating kilometro rin. Wala naman sa akin ang paglalakad. Sanay na ako. Isa pa marami akong kasabay kahit patungo sa amin. Kapwa kaedad ko rin at ilang elementary. Nauna lang ako ng konti kay Stella. May sundo kasi ito, si Mandoming, na isang tricycle driver. Sinasabay nito ang bunso namin dahil kaklase ni Stella ang kambal niya. Bago umanda rin jeep nila July, kumaway pa sa akin ang dalawa. Nang sabay, sinigaw pa ni July na sa Sabado daw o bukas ang nood namin na kinatango ko na lang. Papakiusapan ko si inay maya-maya. Alam ko naman na papayag siya sapagkat minsan lang ito. Isa pa, alam niyang ilang buwan ko ding inipon ang pampapanood ko ng sine. Kapag may extra nga siya, inaabutan niya ako. Wala talaga akong masabi kay ina. Sayang nga lamang at si ama ang napangasawa niya. Pabaling na ako sa 100 tutugpain nang mahagip ng aking mata ang sinasabi ni Piding na tayong aswang raw. Abala ito sa pagsasalansan ng mga tinapang nakabalot sa dyaryo at plastik. Barang daw ang pangalan nito. Mauhulaan ko daw agad dahil nga ito ang umukupa ng pwestong kay tagal rin hindi naukupa sa hilerang yon. Hindi ko alam kung bakit tila ako nawiling pagmasdan siya. Kung hindi ko kilala si Piding at hindi ko alam na may kakayahan siyang bumasa ng isipan, iisipin kong intrigero lang siya o yung klase ng mga baklang chismoso at walang bait sa sarili.
Dahil habang pinagmamasdan ko si Aling Barang, parang wala naman akong napapansing kakaiba o kakatuwa sa kanya. Malinis ang may edad na babae, maayos na nakapusod ang buhok, ni walang hiblang nakahiwalay sa pagkakapanalinga. Malinis ang suot na ternong kamiseta, lalo ang puting tuwalyang nakasampay sa kanang balikat nito na panay pinupuna sa noo. May hikaw pang ang ginto ang matanda na maya't maya ay kumikinang sa tama ng sikat ng araw. Kahit ang munti nitong pwesto, malinis din. May basurahan sa tabi niya na may kadikit na walis at pandakot. Sa munti niyang lamisita ay may 3 bilaong magkakasunod na bagamat halatang niluma na ng panahon, hindi naman nalilimahid tignan. Marahil naramdaman ng pagtitig ko sa kanya, nagtaas ito ng paningin at isang tipid ng ngiti, ngunit maaliwalas naman ang binigay sa akin, sabay kaway at alok ng tinapa. Hindi ko alam kung anong mahika ang lumakob sa akin dahil humakbang ako palapit. Ulam ineng, tinapa daeng, bangos, mura lang, 3 piso isang balot nitong tinapa. Alok niya sa akin na kinalun ako. Mura pa ang bentahan, kasi ang tinapa 5 o 6 depende sa laki. Umiling ako kahit may ilang barya naman ako sa pitaka na alam kong lalagpas ng 5 piso. May ulam kami sa bahay. Nagluto si inay ng adobo sa isang palayok na alam kong tatagal din ng 2 araw. Pasensya na po, napatingin lang ho ako sa inyo na matagal kasi bago po yung mukha niya dito. Matapat kong sabi na siyang totoo naman. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, halos kabisado ko na ang mukha ng mga nagtitinda sa maliit naming talipapa. Sa pinakabayan pa ang merkadong masasabi kong may kalakihan din. Oo, bagong lipat lang ako doon sa dulo. Aniya naman. Aswang po ba talaga kayo? Gustong gusto kong itanong sa kanya yon habang binabalik naman niya ang paningin sa mga bilao. Ngunit alam kong hindi yun dapat at kabubuhan yun kung sakali. Hindi ko din alam kung anong itatawag ko sa munting damdaming umuusbong sa akin ngayon habang malapitan ko siyang pinagmamasdan. Parang hindi ko kasi ma-imagine na ang malinis at putpud ng mga kuko ay humahaba at kayang bumutas ng tiyan ng tao. May kailangan ka ba? Tanong niya na muling tumingin sa akin. Akma nga abutin nito ang tinapang inalok kanina, ngunit umiling ako ng sunod-sunod. Saglit ako lumunok bago piniling magsalita. Ang aliwalas niyo ho kasi tignan, parang hindi ho kayo nadudumihan. Napapangiwing sabi ko na kinatawan niya ng mahina. Maraming ang nagsasabi niyan. Salamat ineng. Anito na kinatango ko. Sige ho. Paalam ko na akman tatalikod ngunit saglit na patingin sa mga bilaong nakalatag. Ewan ko ba, ngunit dumampot ako ng isang balot na atsara at mabilis siyang binayaran. Sigurado na ho ba kayo na hindi kayo aalis? Muling tanong ko habang nagsasalit-salit ng mata kay Stellang naglalaro ng manikang papel at sa salamin na kinaharapan ko. Sa hindi ko kasi malaman dahilan, parang may kung anong pakiramdam na pumipigil sa aking magpulbo at damputin ng suklay upang ihagod sa basang buhok. Oo nga, ano ka ba naman bata ka? Baliwalang sabi ni inay na abala naman sa pagkukuskos ng kaldero sa kusina. Linggo ngayon, niyaya si ama ng 2 niyang kumpare na dumayo kung saan. Malamang iinom yun o magbibisyo. Sana lang mauna ako sa kanya. Napaparaning ako kahit alam kong andito si inay, hindi ako mapakali. Paano'y alam kong kasama namin ang demonyo. Anumang oras o sandali, maaring mapahama kami. Pinanlamigan ako ng katawan. Hindi na lang ho kaya ako aalis o baka isama ko na lang si Stella. Wala sa sariling nasambit ko na kinalingon sa akin ng bunso kong kapatid at ni ina. Wala akong ekstrang pera rito para madala mo si Stella. Isa pa, istorbo lang yan sa katuwaan nyo, imbis na kayo-kayo lang mga dalaging dingi. Nagtatakang wika ni inay na kinabuntong hininga ko. Kasi ho,
Kung saan-saan niyayaya si Stella ng mga kalaro niya eh. Mamaya ho, dumayo sila sa magkakatabing burol dun sa ibayo. Balita ko nga ho, maraming batang nawawala. Tapos nilalagay daw sa sementong gagawing tulay. May kalakasang sabi ko na kinatingin sa akin ni Stella. Tinabla ng takot sa narinig. Hindi naman totoo na maraming batang nawawala, ngunit nababasa ko sa pahayagan na sa bandang Maynila raw biglang nagkuntian ang mga batang palaboy. Sabi nila, dinala raw sa mga ampunan upang hindi na mapariwara pa. Ngunit may bulong-bulungan at kwentong nauso raw ang pagbibigay ng dugo ng bata sa semento upang gawing tulay. Sa paniniwalang ang dugo ng bata, lalo na ang paslit, ay may kakayahang magpatibay ng mga estrukturang inaasahang tatagal. Hindi na nga ako aalis. Ano ka ba namang bata ka? Kunot noong sabi ni ina, na kinabalik ko naman sa salaming kinaharapan. Ang malawak kong pagkakangiti ay napalis nang mapansin kong madilim ang tahanan na aking tinatanaw. Kumabog ang puso ko, sinakop ng pangingilabot ang aking katawan. Ang paglalakad ko ay napabilis. Hindi ugali ni inay na manatiling madilim ang bahay kung andun siya. "Stella!" Sigaw ko. Habang lakad takbong, tinutungo ang pintong nakapinid. Lalong kumubog ang puso ko nang mapagtantong nakalak mula sa loob ang pinto. Mabilis akong umikit sa likod ng bahay. Sinipa ang manipis na plywood na agad namang bumukas. Hinikilap ko ang ilaw sa kusina at tinungo ang pinto ng aming kwarto ni Stella. Kahit hindi pa man lumaligkanap ang liwanag, inaasahan ko na, ngunit pilit kong winahawaksi ang masamang pangitaing tumatakbo sa aking utak. Saan ba tumungo ang inay? Ang sabi niya, hindi siya aali. Kumuyom ang mga kamao ko sa tagpong naratnan. Sa ibabang katre nakahiga ang aking bunsong kapatid. Tulog. Sa gilid ng silid, nakatayo ang demonyo. Hinuhubad ang pantalon. Hubad baro na siya. Natigilan pa ang demonyo na makita ako. Ang pagkagulat ay agad na palitan ng nakakalokong pagngisi. Nagsalita siya. Sinabi niyang sayang naman daw, hindi pa niya nagagawa ang nais niyang gawin. Kasi dumating ako. Mga salitang nakakasuka, nakakakilabot at tuluyang nagpawala ng respeto ko sa kanya bilang ama. "Anak mo yan! Hayop ka!" Mahina akong sabi na kinatawa ng demonyo. Ni hindi ko na nga nakita sa kanya. Ni hindi ko na makita ang kahit anong piraso na nag-uugnay sa amin. Ibang tao na to. Hindi na to tao. Halimaw, salot, kampo ng kadiliman. Kinuyom ko ng maigi ang aking mga kamao na lumapit siya sa akin. Tuluyang nahubad ang pantalon at tanging panloob na lang ang suot. Sumakal sa aking leeg ang kanyang magaspang na kamay, ngunit hindi ako tuminag. "Wala kang pagsasabihan nito kung hindi." "Kung hindi ano? Papatayin mo rin ako? Wala akong pakialam. Mamamatay akong hindi mo makukuha ang nais mong hayop ka. Hindi ako matutulad sa kapatid mong pinatay mo rin. Nakakasuka ka, buhay ka pa, sinusunog na ang kaluluwa mo sa impyerno." Napasinghap ako nang kumitid ang aking paghinga. Tila nga umangat pa ako sa kinatatayuan. Kinapa ko ang ballpen na nasa bulsa. Ang bigay ni Biding. Mabilis kong sinaksak ang braso niya. Isang sampal ang naramdaman ko sa pisngi. Nagdilim saglit ang aking paningin, ngunit pinilit ko ang ulo upang hamigin ang sarili. Si Stella, kailangan niya ako. Pag ako nawala ng malay, baka kung ano nang mangyari sa bunso kong kapatid. Hindi ko na ininda ang pag-igik nang tumama ako sa gilid ng katring kinahihigaan ni Stella, sanhi upang maalimpungatan ng kapatid ko. Nangangalumatang napabangon siya, ditong nagpasalit-salit ng tingin sa akin at sa demonyo. "Ceres, ano ba tong..." Tila isang tao kaming napalingon kay ina. Naglalaki ang mga mata niyang kay ama naman nakatingin. Siyang pagkakataong sinamantala ko. Mabilis kong hinablot at niyakap. Sabay pasigaw na nilahad ang lahat kay ina.
Napalunok si ina habang sinusundan ng tingin ang demonyong nagkukumahog na lumabas ng aming tahanan. Wala akong inaksayang panahon. Hindi ako pumasok ng eskwela, ngunit hinatid ko si Stella sa kanilang paaralan. Alam ko kung saan siya nakatira. Pupuntahan ko siya. Hihingi ako ng tulong. Ang nakasimangot na si Aling Barang ang nagbukas ng pinto. Napasulyap siya sa wall clock ng munti niyang barong-barong, magka-alas 7 ng umaga. Natatandaan niyo ho ako, alam ko. Umpisa ko na kinakunot ng noon ni Aling Barang. Ang maaliwalas niyang muka ay unti-unting dumilim habang tinititikan ako. Anong kailangan mo? Malamig niyang sabi na hindi tuluyang binubuksan ng pinto. Alam ko ho kung ano kayo. Diretsa kong sabi na lalong kinakitid ng pinto na humahad lang sa aming dalawa. Anong sinasabi mo dyan? Madiim niyang sagot. Nilapat ko ang palad sa pinto, bahagyang nilapit ang sarili. Alam kong aswang kayo. May nagsabi sa akin. Ngunit wala ho akong balak na ikalat ang sikreto niyo. Kung tutulungan niyo ho ako. May kahinaan at palaban kong sabi. Bakit kita tutulungan? Sino ka ba? Kaya kitang sikmatin ngayon kung gugustuhin ko. Sagot naman niya habang sinasara ang pawid na pinto. Desperada na ako. Siya na lang ang makakatulong sa akin. Parang awa niyo na ho, Aling Barang. Pakinggan niyo ho muna ako. Halo ang desperasyon at pagmamakaawang pabulong kong sambit. Ilang sandali pa ang dumaan. Hindi ako tuminag. Ngunit alam ko, nag-iisip siya sa kabilang panig. Nag-angat ako ng paningin. Pinunasan ang nalalabong mga mata nang muling bumukas ang pinto. Sinipa niya ang silyang plastik sa isang tabi ng kanyang bahay, patungo sa akin. Kinuha ko yun at inupuan. Bukas ang pinto, tanong ko ang ilang taong dumaraan mayat maya. Siya naman ay sumalampak sa sahig, sumandal sa dingding at niyakap ang mga tuhod. Hindi na maaliwalas ang kanyang anyo. Nagdidilim na ang kanyang muka. Ang mga daliri niyang mayat-maya kong sinusulyapan ay tila nilalaro ang aking paningin sapagkat napapansin kong minsan saglit na humahaba ang mga iyon tapos ay bumabalik naman sa dati. Siniksik niya ang sarili sa sulok na iyon, sapat upang hindi siya mahagip ng tingin ng mga taong paminsan-minsan ay dumaraan sa tapat. May sarili atang buhay ang kanyang buhok. Parang unti-unti kasing humuhulagpos yon sa maayos na pagkakapanali kanina. Pinipigil ba niyang magbago ng anyo? Sa takot na magsisigaw ako. Malakas ang loob ko. Mako-corner siya ng mga tao rito. Kung bakit naman kasi dito niya sa iskinitang ito pinili manirahan eh. Ang dami-dami namang ibang bahay na hindi magkakadikit. Maya-maya pa ay dumako ang mata niya na nanlilisik sa kamay kong nakapamulsa. Pinipisil ko kasi ang isang kalamansing dala ko. Amoy niya ang samyo. Alam niyang desperado ako at preparado rin. Bawat kuyumos ko sa sapal, tila dumadagdag ata ang itim na ugat na umaangat sa kanyang balat. Sa mabilis na paglahad, sinabi ko kay Aling Barang ang lahat. Kaya ang gusto ko ho sana, patayin niyo siya. Napatingin naman sa akin si Aling Barang. May nagsabi ho sa akin na may isa kayong diskarte. Ang mga aswang sa pambibiktima, ang pagpapalit ng katawan gamit ang kahit anong pinutol na katawan ng puno. Maang na napatitig sa akin si Aling Barang, nagahalo ang pagkapantastiko at kalituhan sa kanyang muka. Muli akong nagsalita. Sinabi ko kay Aling Barang na ayoko nang tumagal pa. Gawin na niya ang pagpatay kay ama. Hindi ko na kayang sikmurain na makasama pa kasi siya sa isang bubong. Hindi na siya si ama para sa akin. Sinundo ko si Stella mula sa paaralan ng hapong yon. Pinatulog siya matapos siyang pakainin. Si ina, magdadalawang araw na nakatago sa kanyang silid. Mayat maya nauulingan ko ang mga pagikbi niya. Iniiyakan na pag-ibig na akala niya hindi magbabago. Tahimik na tinatangisan ng lalaking akala niya ay kilala niya buong buhay niya. Naiintindihan ko siya. Kaso ganun talaga.
Wala siyang pagpipilian kung hindi ang pumili, ang demonyo o kaming mga anak niya. Masakit din sa akin na makita siyang nananangis, kaya dapat isang iyakan na lang, isang pagluluksa, para pare-pareho na kaming makausad. Ate, bakit ginagawa yun ni Ama? Tila may kung anong bumara sa aking lalamunan na magsalita si Stella habang nakapikit. Akmang patayo na ako mula sa pagkakakumot sa kanya. Dapat may sabihin ako. Dapat may isagot ako. Kasi hindi na siya si Ama. Alam mo, nagpapago ang tao eh. Ang pagpapago, depende sa landas na tatahakin niya. Pinili ni Amang kalimutan tayo. Magpululong siya sa kadiliman. Alam mo naman yung sinasabi ko, di ba? Tumilat si Stella. Nalabo ang paningin ko na makita kong sumisinghot-singhot siya. Yung kaklase ko, si Charmaine, nagdadrugs din yung tatay niya. Sinasaktan sila. Sasaktan din ba ako ni Ama, ate, katulad ng ginawa niya sa'yo? Niluluha niyang tanong. Pinaglabanan ko ang pagginig ng tinig. Hindi ako dapat maging mahina sa paningin ng kapatid ko. Ako na lang ang inaasahan niya. Hindi ka niya sasaktan. Hindi papayag si ate. Sige na, matulog ka na. Kung gusto mo, buksan natin yung radyo. Makinig ka ng mga tugtog habang nagpapaantok. Pagtatapos ko ng usapan, tumango-tango na lang si Stella. Pumikit. Dinantay ko ang unan ko sa kanya, na agad naman niyang niyakap. Pinatong ko ang isang kumot sa kanya pa, sapat upang maging pananggalang sa lumalamig na panggabing klima. Tuluyang nanahimik ang silid nila ina. Nakatulog na marahil sa kakaiyak. Isang mahinang buntong hininga ang aking pinakawalan. Pinatay ko ang radyong, siyang nagpatulog naman kay Stella. Tuluyang lumaganap ang katahimikan. May ilang paghuni ng panggabing kulisap akong naririnig paminsan-minsan. Pinikit ko ng mareen ang mga mata. Muling dumaloy ang mga alaala ng pag-uusap namin ni Aling Barang. May hiningi siya upang matandaan ang samyo ni Amaraw. Isampay ko raw sa labas ng bahay. Isang damit na hindi pa nilalaban. Ginawa ko. Iyon ang huling sinuot ng demonyo bago siya hindi na umuwi sa amin. Kumilos si Stella, agad ako napamulat. Tumalikod siya sa akin, marahil nangalay na sa pagyakap. Nalilis ang kumot na nakabalot sa kanyang katawan, na agad kong binalik. Kinipkip niya yon, at saglit lang, mahinang humihilik na ang aking kapatid. Muling nakaramdam ako ng tila may bumara sa aking paglunok, kasabay ng pag-iinit ng aking mga mata. Mabilis kong pinalis ang mga luhang naglandas. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit sa dinami-dami ng mga amang walang kwenta, nakakuha kami ng isa. At paano na kung natuloy ang masama niyang tangka sa bunso kong kapatid? Putang ina, bata lang siya. Putang inang bisyo yan. Putang inang demonyo yon. Kinuyom ko na mariin ang mga kamao. Muli ay nakaramdam ako ng awa sa hindi ko nakilalang tiyahin. May nabasa ko minsan sa isang libro. Sabi ron, kaya raw nagagawang ilagay ng tao ang hustisya sa kanyang kamay, nakakapagod raw kasing maghintay. Ang karma raw kasi, minsan natatagalan ng dating, at hindi lahat ng tao may pribilehiyong maghintay. Ako, hindi. Dahil hindi ko kayang maghintay. Ang nagawa ng demonyong yon, maaari niyang magawa ulit. At para sa akin, tama na yung unang pagtangka niya. Hindi na masusundan pa si tita. Napalingon ako sa tila paghuni o pagsipol na iyon. Kasabay ng pag-alingasaw ng tila malansang samyo at nabubulok na laman. Si Aling Barang agad ang naisip ko. Kinapitan ako ng kilabot sa katawan, ngunit nilinaw sa akin ni Piding na hindi kayang pumasok ng aswang sa tahanan ng purong tao. Makakapasok lang ang aswang kung papatuloyin mo, kung bibigyan mo ng permiso. Tila may sariling isip ang aking katawan, bumangon ako. Tuloy-tuloy sa munti naming sala, patungo sa pinto. Pinihit ang siradura at pinuksan, ngunit maliit na espasyo lamang. Mahirap na.
Napalunok ako na makitang isang nilalang na tatanglawa ng liwanag ng buwan. Babae, base sa hugis ng hubad ng katawan. Sabog ang buhok, maitim ang balat, tila ba matagal na siyang nakatayo roon at naghihintay. Hinihintay ako. Nang magtama ang aming mga mata, isang pagngisi ang kanyang ginawa. Muli akong napalunok. Saka lang siya kumilos. Saka ko lang napansin ang karga niyang bagay. May isang mahabang kawayan na tinagpas na puno ng saging. Nilapag niya yon sa lupa, malapit sa aming pinto, pagkuway naglakad ng ilang sandali, patungo sa magkakatabing drama tubig. Malapit sa batalan. May kung anong hinila at walang ano-ano sinampay sa balikat nito. Isang katawan. Walang malay. Si Ama. Naitutup ko ang dalawang kamay sa bibig. Nakakakilabot, oo. Aaminin kong may munting sumigaw sa sulok ng aking isipan. Konsensya ko marahil, sinasabing hindi yun tama. Ngunit nakapagpasya na ako. Hindi ko hihintayin ng hustisya. Ako nang gagawa ng paraan. Pinanood kong maglakad palayo si Aling Barang na nasa anyo ng isang aswang. Mabilis na nawala sa magkakatabing puno ng sampalok. Nang ibalik ko ang mata sa iniwan niya, hindi na yun puno ng saging. Katawanan ni Ama yon, o tamang sabihin, naging si Ama ang bagay na yon. Isang malamig na bangkay, kasing lamig ng putol na puno ng saging. Lalaroin ang paningin naming mga tao. Tinanong ko si Aling Barang kung hindi pa kami magkakaroon ng problema kapag dinala yon sa purinarya at imbalsamuhin. Sabi niya siya na raw ang bahala at gagawa ng paraan. Marunong din pala ang mga aswang o ang ilan sa mga aswang na bumulong, manghipnotismo ng tao, sang-ayunan ng kanilang nais. Ngunit lahat raw ay may oras din ang epekto. Bahala na siya. Ang mahalaga, sigurado na akong hindi na makakatapak si Ama sa aming tahanan ng buhay. Sinara ko muli ang pinto. Hahayaan kong si Ina o ang ilan sa mga kapitbahay namin ang makatuklas sa kanyang katawan. Maayos na sanang lahat. 3 araw din kami nagluksa, tapos ay nilibing ng demonyo. Nakausad si Ina sa pag-aakalang inatake sa puso si Ama dahil wala naman sugat ito sa katawan. Inatake sa puso, binangungot, paniwalaan nilang nais nilang paniwalaan. Tuloy ang buhay. Nagtrabaho si Ina, sinubsob ang sarili lalo, marahil upang makalimutan ng nasirang demonyo. Hindi na ako nagtaka na minsan ang pag-ubo niya ay naging dalahit, napabayaan ng sarili. Ginamot, pinilit namin. Nakita ko naman na sinubukan niyang gumaling, ngunit kung namatay na rin ang kalahati ng iyong puso, marahil naiisip niya para saan pa ang buhay, hindi ba? Hindi ko siya masisisi, makapangyarihan ng pag-ibig. Graduate na ako sa sekundarya nang tuluyan niya kaming iwan. Masakit, oo. Ngunit anong magagawa pa? Hindi na ako basta-basta ate lang ni Stella. Ako na ang tatayong mga magulang niya. Katulad ng sabi ko, maayos na sana ang lahat, ngunit isang pagsubok ang dumating sa aming buhay. Dahilan upang lapitan ko muli si Aling Barang. Isang aksidente ang nangyari. Nabangga ng truck ang tricycle na lula ng kapatid ko at ang kambal na anak ng driver. Patay ang 3. Si Stella kritikal. Naging desperado ako muli. May alam ako maaari nating lapitan na kayang pagalingin ang kapatid mo. Yun nga lang may pera? Tanong ko. Wala naman kami nun. Ngunit kaya kong gawa ng paraan. Para sa naghihingalo kong kapatid, kahit ano, kaya kong ibigay. Kaya kong kunin. Mahilig siya sa birhen. Aniya na kinaluno ko. Nilinaw ko para sigurado. Katalik. Tumango siya bilang pagsagot. Sige. Hindi mo naiintindihan si Eres. Hindi ka maaring makipagtalik sa isang maranhig. Magiging maranhig ka rin. Ngunit kung aswang ka, kung magpapayanggaw ka sa akin, napanganga ako. Nilalapitan raw kami na isa sa pinakamakapangyarihang aswang na kilala niya. Halong lahi. Marami raw itong naipong kakayahan
Nagaling pa akong saan-saan at kani-kanino. Ano't ano man wala na akong pakialam. Si Stella na lang ang natitira sa akin. Sa mundong to, siya lang ang sigurado akong mahalaga sa akin. Napaka-inosente pa niya. Bata pa para mamatay na basta-basta. Kung may kaya naman akong gawin, bakit hindi? Hindi mo naiintindihan. Ang maranig masyadong komplikado kaysa sa aswang. Napaka-komplikado na kahit simpleng haplos sa kapatid mo kailangan mong pag-ingatan. Ang aswang kayang manghawa ng pagkaaswang, oo. Ngunit may ritual, may paraan, may proseso. Ang isang maranhig, maling kilos mo lang, maaring makakahawa ka kaagad. Hindi mo naman gustong maging ganoon, hindi ba? Ang tuluyang lumayo sa kapatid mo. Sa malinaw na paraan, sinabi sa akin ni Aling Barang ang lahat ng dapat kong malaman. Wala kaming inaksayang panahon. Isang kasukalan ng aming tinugpa. Handa ako sa lahat. Ang mahalaga yung kapatid ko. Ang gumaling si Stella. Nilabanan ko lahat ng kilabot, lalo nang lumitaw sa harap namin ang malaking bulto ng lalaking nakasuot ng kakatuwang kasuotan. Humahalik sa lupa ang tela, may pandong sa ulo, pasadya, may kalaparan, sapat upang ikuble ang mukha ng nilalang. Hindi ako nagsalita, hinayaan ko si Aring Barang na makiusap para sa akin. Hindi na ako interesado sa birhen ngayon. Sagot ng nilalang na kinalugmo ko. Paano na ang kapatid ko? Lumunok ako bago naglakas loob na sumabat. Kahit anong kapalit, parang awa niyo na. Pagalingin niyo ang kapatid ko. May sasabihin pa ako, magmamakaawa pa ako, ngunit isang malakas na tawa ang pinakawala ng nilalang. Naghahanap ako ng alipin. Malamig nitong sabi na hindi ko na inalam kung anong ibig sabihin bukod sa salitang pakahulugan niyon. Kung papagalingin mo ang kapatid ko, handa akong maging alipin mo. Binilang ko ang sarili sa dilim. Habang hinahatid ng tanaw ang dalagita kong kapatid na papasok sa munting gate ng boarding house niyang inuupahan. Bago niya isara ang pinto, saglit niyang ginala ang mata sa paligid. Naani mo ba'y alam niya na may nagmamasid sa kanya? Hindi ko na nilapitan si Stella mula ng gabing yun. Isang liham ang aking iniwan sa kanya. Nagpapaliwanag na kinailangan kong dumayo sa malayo upang lumikom ng salaping kakailanganin pambayad sa ospital at sa bagong tahanan tinitirhan niya ngayon. Mula nang maulila kami, mabilis na nag-matured si Stella. Sumusunod sa mga tagubilin ko kahit sa sulat lamang kami nag-uusap. Maigi ang ganun. Gusto kong magkaroon siya ng normal na buhay. Yun na lang ang kaya kong ibigay sa kanya. Nakontento na lamang akong bandayan siya mula sa malayo. Ngunit sadyang may ibang plano ang tadhana. Ang nais ko sanang panatiliin siyang malayo sa akin at sa mundong kinabibilangan ko na ngayon ay hindi natupad. Kinursunada ang kapatid ko ng isang prominenteng tao. Hindi siya interesado, magalang niyang tinanggihan, ngunit hindi kayang tumanggap ng pagkatalo ng lalaking sunod sa layaw at may katungkulan sa lipunan, na siyang ginagamit niyang daan upang makuha ang gusto. Dinakip siya ng ilang armadong kalalakihan, ngunit bago pa siya tuluyang mapahamak, nabawi ko siya sa kamay ng mga demonyo. Hindi ako makatingin ng diretso sa kanya habang nilalaki ang mga matang nakatingala sa akin si Stella. Nakasalampak siya sa lupang naglalawa sa dugo ng mga lalaking pinatay ko. Ate, mahina niyang bulong na kinalunok ko. Tatalikod sana ako upang takasan ang mga tanong niya at panunumbat kung bakit ko siya iniwan, ngunit hindi iyon na nanula sa kanyang labi. Nagsalita siya muli. Ate, isama mo na lang ako kung saan ka. Mimiss na kita, ate. Malungkot mag-isa. Humihikbi niyang pakiusap. Hindi ganun kadali, bunso. Iba na ako. Hindi na ako yung dating ate mo. Nahihirapan kong sabi na kinailing niya ng sunod-sunod. Sama mo ko. Wala na nga akong mga magulang, wala pa akong ate. Sama mo na kasi ko.
Palahaw niya na tuluyang kinalusaw ng puso ko. May kakatagpuin raw kaming dalawang dagdag na alipin. Hindi sila galing sa mundong aming kinagisnan ni Stella. Galing raw ang dalawa sa Aranya. Pawang mga lalaki. Tulad namin. Pinaglaruan ng tadhana. Hindi akalaing mapapabilang sa dilim. Nagipit. Walang pagpipilian. Hindi ka na nagka-crush matapos kay Robbie ate? Tanong ni Stella sa akin. Nakinatawa ko. Sasagot sana ako ngunit isang portal ang lumitaw mula sa matabang katawan ng puno. Lumabas roon ang dalawang lalaking may matipunong mga katawan. Mabungong samyo nila. Nagkahalo ang vanilya at kanela. Kung magkakakrush ka at lalalim yun, maaari kang humiwalay sa akin. Ako lang naman ang alipin, tandaan mo yan. Sagot ko habang pinapanood na maglakad patungo sa amin ang dalawang dayong lalaki. May mga itsura sila. Hawig din ngunit mas magandang lalaki yung isang matangkad at may mas mahabang buhok. Si Atlas. Tinignan lang nila kami saglit na parang walang espesyal sa amin. Sa halip, simpleng pagtango lamang ang binigay nila sa aming magkapatid. Bati na yon, nang tuluyan silang lumapit. Ang isa sa paligid naman ay nagpalingalinga. Halatang ito ang unang beses na nakatungtong siya sa mundong ito. Si Atlas raw kasi pabalik-balik rito noon pa, sabi ni Aling Barang bago ito tuluyang humiwalay sa amin ni Stella. Ang alam ko may apo si Aling Barang na lalaki, sa payong nakatira. Pinili niyang iwasan na kami dahil ayaw niyang masali sa samahang kinabibilangan ko na, namin ni Stella. Ate, bagay kayo ng matangkad. Bulong sa akin ni Stella na lumagpas ang dalawang antipatikong halong lahi. Hindi ko maiwasang mairita. Ano? Porke ba mataas ang antas nila sa amin bilang aswang kung tingnan nila kami ganun-ganun lang na parang mga ordinaryo lang kaming babae? Di naman gwapo. Bulong ko pabalik. Humagkikik si Stella na kinailing ko bago kami sabay na sumunod sa dalawang dayong lalaki. Salamat. Malamig na sabi ni Atlas kay Stella habang pinapahiran niya ng likidong gamot ang mga sugat na nilikha ni Ara sa kanyang katawan. Si Abel, nilagyan na rin ng gamot ngunit hindi nagpasalamat sa kapatid ko. Panay ang tingin sa malayo, sa isang kamay, hawak ang isang piraso ng presa, na para bang napaka-importante ng bagay na yun na kahit lamog na ay maingat pa rin binabalik sa bulsa pagkatapos hawakan. At pakatitigan ng matagal. Oo, gwapo silang magkapatid pero mga bobo sila. Malalakas ngunit ang mga puso nila may hina. Si Atlas na buang, narahuyo sa kudayong lahat ata ng lahing aswang pangharap ang babae upang maging kapanalig, upang maging kaisa, maging instrumento upang magbigay ng makapangyarihang henerasyon ng kudayon. Si Abel, may pinupuntahan sa Kupang. Isang barangay ron. Isang tao. Mamaya Kuya Atlas, lalagyan ulit natin yan ha. Ani Stella, natipid naman ng initian ng gago. Oo. Malamig man si Atlas makitungo sa akin kay Stella kahit paano. Hindi siya bastos kausap. Hindi kaibigan ang tingin nila sa amin, lalo sa akin. Alam ko naman yun. At hindi ko pipilitin na maging close kami. Pare-parehas lang kami mga aswang. Alipin. Kuya, aalis ako saglit ha. Paalam ni Abel na kinasimangot ko. Bobo. Umibig sa purong tao. Miinis na binaling ko ang mukha kay Atlas. Bakit kasi nagpahuli ka? Niyakap ka lang, hinalikan ka, bumigay ka na. Naiirita kong sabi na kinatalim ng mga mata niya. Tuwirang tumitig sa akin. Sasaglit lang? Kursunado mo na siya? Ang tanga mo naman? Sabi ko pa na kinailing naman ni Abel. Tuluyang nawala sa paningin namin ng gago. Pupunta yun sa Kupang. Hindi na makapaghintay. Kating-kate. Ibaling mo na lang kasi yung pagtingin mo sa iba. Huwag kang tanga, sabi ko pa.
Sinasamantala ang pangihina ng katawan niya upang hindi maalis sa kinahihiga ang kama. Ate, saway ni Stella na kumuyom ang mga kamay ni Atlas. Bakit? Totoo naman, di ba? Anong chance niya doon? Lokong-loko din yung kudayo na yun sa nobyo niyang purong tao. Ewan ko lang kung saan galing ang lakas loob ko na magsalita na magsalita. Naiirita kasi talaga ako sa kanilang magkapatid. Ang bobobo nila, alipin ng emosyon, ang weirdo pa. Tandaan mo tong sasabihin ko, Ceres. Mananalantay ang dugo ko sa magiging anak ni Ara balang araw. Hindi ko maiwasang maismed. Nagdidiliryo na ata sa kabaliwan si Atlas.